Isang batang lalaki ang umalis sa universidad 2 linggo matapos pumasok. Dahil dito, pinalaya siya ng kanyang inang naniniwalang sinasayang niya ang buhay niya. Ngayon, ang kanyang kumpanya ay tinatayang nagkakahalaga ng $5.2 bilyong. Pero hindi lang yon. Mayroon siyang 470M subscriber sa YouTube, bilyon-bilyong views at isang Amazon show na umabot sa 50M views sa 25 araw noong 2015. Sinabihan din siyang sinasayang niya ang kanyang buhay. Sa 2025, mas mataas ang halaga niya kaysa sa mga 100 taong konglomerado. Sa lahat ng bilyonaryong wala pang 30 noong 2024 siya lang ang hindi nagmana ng yaman. Siguradong kilala mo ang batang ito. Mr. Beast, kamusta Team Mindset? Sana okay kayo. Ang tanong ngayon ay hindi tungkol sa tagumpay ng batang ito. Huwag mag-alala, pag-uusapan natin yan. Pero sa tingin ko, mas interesante na suriin kung paano talaga nagbago ang mundo. At habang karamihan sa mga tao ay kapit-tuko pa rin sa lumang modelo, makakuha ng diploma, magtrabaho ng husto ng 40 taon, tapos mamamatay, na unti-unti nang bumabagsak, siya naman ay naintindihan ng bagong cheat code. Ang tanong, magpapatuloy ka bang manood lang ng laro nang hindi nakikilahok? O matututuhan mo na rin ba ang mga bagong patakaran? Dahil may isang detalye na hindi napapansin ng karamihan kay Mr. Beast, isang particular na detalye sa paraan niya ng pamamahala ng kanyang negosyo. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit umabot sa $5.2 bilyong. Malalaman mo ang detalye bago matapos ang video, kaya simulan na natin. Noong 2012 sa Greenville, North Carolina, may binatilyong nakatitig sa screen sa kanyang kwarto. Si Jimmy Donaldson, kilala bilang Mr. Beast, ay nagsimulang mag-YouTube sa edad na 13 dahil sa isang ideya. Tulad ng libu-libong iba pa noon, naglalaro siya ng Minecraft, Pokemon o Call of Duty. Karaniwang video lang, gaya ng mga ina-upload sa platforma. Ang resulta niya ay karaniwan lang, minsan 100 views, minsan 50 o mas mababa. Para sa iba, sapat na itong dahilan para tumigil, pero hindi para sa kanya. Para sa kanya, palaisipan ito, hindi kabiguan. Bakit hindi ito gumagana? Bakit may mga video na biglang sumisikat sa isang iglap, habang ang iba naman, na minsan ay magkapareho lang, ay nalulugmok sa lubos na kawalang pakialam? Sa loob ng 5 taon, lalo siyang malulugmok sa isang bagay na siya mismo ang naglarawan bilang isang hindi malusog na obsesyon. Sinuri niya ang pagiging viral na parang agham. Binusisi ang algorithm, thumbnail, pamagat, haba, estruktura at retention ng video. Simula noon, hindi na lang siya gumagawa ng video, kundi inaaral din ang sistema. Sa eskwelahan, ito na lang lagi ang usapan niya, kaya nagsawa na ang mga kaibigan niya. Ikinuwento niya, sinasabi ng mga tao sa akin, YouTube na lang lagi ang iniisip mo? Ayusin mo sarili mo, akala ko tuloy ako may problema. Sawang-sawa na rin mga duro niya at sa bahay, lumalala ang pressure. Sa huli, binigyan siya ng ultimatum ng nanay niya. Pag-18 ni Jimmy, sabi ng nanay niya, mag-aral ka sa universidad at manatili sa bahay. Pero kapag tumigil ka, palalayasin kita. Sumunod naman siya bilang mabuting anak. Sa huli, nag-enroll siya sa East Carolina University. Sa papel, ito ang tamang desisyon at klasikong plano na nagpapakalma sa lahat. Pero alam nyo, ilang linggo lang siya doon. Nang umalis siya, syempre, wala siyang diploma. Pero may 3,000 at 1,000 siyang subscribers. At higit sa lahat, tsak siyang ang YouTube ay hindi lang libangan, kundi kinabukasan niya. At sa kasamaang palad para sa kanya, ang nanay niya ay matatag sa salita at ginawa nga ang sinabi niya. Pinalaya siya at bigla siyang napadpad sa labas. Walang diploma, walang bahay, o kahit isang totoong plan B. Ang tanging hawak niya ay kamera. Ang ideyang akala ng lahat ay kabaliwan ay nananatili. Ang hindi alam ng lahat, ang ideyang yon ang magbabago ng buhay niya at ng mga malalapit sa kanya magpakailanman. Enero 2017-18 si Jimmy nang i-upload niya ang pinakakahangahangang kalokohang video, binilang niya hanggang 100,000. Malakas at tuloy-tuloy ang kanyang boses sa 40 oras ng video na ginawang 24 oras, walang espesyal na epekto. At syempre, zero ang budget, isang bata lang na nakaupo sa kanyang kwarto at nagbibilang ng 1, 2, 3, 4. At maari mong isipin na ito ay sobrang baliw o sobrang tanga, pero sa totoo lang, pumatok ito. Umabot ng daan-daang libong views sa loob lang ng ilang linggo. Na napakalaki na noong panahon na yon ang naging simula. Ibinabalik niya lahat ng kimita niya sa video para mag-produce ng susunod at ipapaliwanag niya ito. Nag-ipon ako ng $1 araw-araw para sa mikroponyo. Nang kumita ako ng ilang libo, ibinalik ko lahat ng iyon. Nang kumita ako ng 10,000, ginawa ko rin ang parehong bagay. Bawat dolyar ay gamit para sa susunod na video na kailangang lampasan ng nauna.
lalong nagiging ambisyoso ang mga konsepto at tumataas ang budget. Sa bawat pagkakataon, isinusugan niya lahat. Naniniwalang dapat mas malakas ang susunod na video kaysa sa dati. Hindi ito kapritsyo, may dahilan siya. Habang ibinabalik niya lahat sa makina, lalo itong lumalaki. Totoong snowball effect. Noong 2024, sinabi niya ito sa Time Magazine. Muling ininvest ko lahat hanggang sa punto na pwede mo nang sabihin kalokohan na at gumana naman ito. Sa totoo lang, hindi lang basta trabaho ang hinahanap ni Jimmy, kundi bumubuo siya ng isang makina kung saan bawat video ay nagpapalakas sa kasunod, bawat subscriber ay nagpapalakas sa sistema at bawat view ay nagsisilbing pingga para makalayo pa. Isang siklo na kusa ng nagpapalakas, lumalaki, bumibilis at lalong nagiging mahirap pigilan. Noong 2018, namigay siya ng 1 milyon sa mga video niya at sa sumunod na taon, dinoble niya ito tapos dinoble pa ulit. Sa puntong ito, hindi na lang lumalaking channel ito, may bago na ring nabubuo. Noong 2026, umabot sa 469 na milyon ang subscribers na kanyang pangunahing channel at higit 500 milyon kapag isinama ang lahat ng channel niya. At para maabot ang buong mundo, may mga bersyon siyang isinalin at inangkop sa Espanyol, Portuges, Hindi, Arabe at Pranses. Isang content infrastructure na hindi nagawa ng karamihan sa tradisyonal na media. Noong 2025 lang, umabot ito sa halos 20 bilyong views para bigyan kayo ng konkretong idea. Kahit na may revenue per mil na, ibig sabihin ay kita kada 1,000 views para sa kanyang mga tagapamahala na nasa pagitan ng 3 at 6 na dolyar kada 1,000 views. Iyan ay katumbas ng 60 hanggang 120 milyong dolyar galing lang sa kita sa patalastas ng YouTube. Hindi ko alam kung napapansin ninyo kung gaano ito kalaki. 120 milyong dolyar bawat taon, yan ba ang kita ng League Isa Club o ng pelikulang John Wick? Sa tingin ko, mas malaki pa siguro kita niya kasi ako mismo may revenue per mil na nasa $9 sa crypto channel ko. Ang potensyal na 120 milyon ay wala pa ang sponsors at iba pa niyang negosyo. Hindi negosyo ni YouTube, ito lang ang makina ng negosyo niya. Noong 2020, inilunsad niya ang Mr. Beast Burger. Hindi nagtayo ng restaurant, umasa siya sa ghost kitchen at nagbukas ng 300 tindahan sa isang gabi na ibenta ang 1 milyong burger sa ilang linggo. Kahit na hindi naging maganda ang kinahinatnan ng karanasang ito, matututo siya mula sa kanyang mga pagkakamali. Inilunsad ang Feastable noong 2022, isang tsokolate brand na agad pumasok sa Walmart sa Amerika at may dubleng taas na margin kumpara sa karaniwan. Ngayon, hindi lang basta merchandising ito, kundi totoong brand ng pangmasang produkto na naipapamahagi sa buong bansa at kayang makipagsabayan sa mga higante gaya ng Mars. Pagkatapos, kumatok ang Amazon. Noong Disyembre 2024, dumating ang Beast Game sa Prime Video. Mayroong 1,000 kalahok at premyong $5 milyong na mapapanalunan, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng reality television. Ang kasunduan sa Amazon ay nagkakahalaga ng $100 milyong sa 25 araw, may 50 milyong streams at ikalawang pinakamalaking paglulunsad sa kasaysayan ng Amazon Prime. Sa likod nito, daan-daang empleyado, production studio, creative team, logistics at marketing. Noong 2024, ang Beast Industries ay kumita ng $473 milyong na kita na tumaas ng 114% sa loob lamang ng isang taon. Si Jimmy Donaldson ay hindi na content creator. Siya ang pinuno ng bagong henerasyon ng media company na gumagawa, namamahagi, nagbebenta at nanginghibabaw sa lahat ng aspeto. At nagawa niya ang lahat ng iyon kahit hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral. Ang kwento ni Jimmy ay hindi aksidente, kundi sintomas ng mas malalim na pagbabago. Sa 4 na taon, nagbigay ang YouTube ng $100 bilyong sa mga creator, artista at media partners. Noong 2024, ang ekosistema nito ay nag-ambag mag-isa ng $55 bilyong sa gross domestic product na Amerika na sumusuporta sa katumbas ng 470,000 full-time na trabaho. At yan, YouTube pa lang yon. Sa buong mundo, ang tinatawag na creator economy ay tinatayang nagkakahalaga ng $152 bilyong noong 2024. Inaasahan nitong aabot sa $715 bilyong pagsapit ng 2032. Isa itong industriya na hindi pa umiiral 20 taon na ang nakalipas, pero ngayon ay mas mabigat na kaysa sa mga sektor na akala ng mga naunang henerasyon ay hindi matitinag. Ang mga bata, sila ang unang nakaunawa nito bago pa ang lahat. Noong 2011, isang pag-aaral ng Lego sa mga bata sa United States, United Kingdom at China ay nagpakita ng kapansin-pansing resulta.
Ang pagiging YouTuber ay nauna pa kaysa sa pagiging astronauta sa mga pangarap na propesyon. Pagkalipas ng ilang taon, lumabas sa Harris Poll Survey noong 2021 na 29% ng batang Amerikano ay nais maging YouTuber. Ito ang pangunahing propesyong nabanggit na una pa sa doktor, inhinyero o astronauta. Tandaan, hindi lang kasikatan ang pangarap ng mga bata habang sila'y lumalaki. Sa mundong ang ekonomiya ay nililikha gamit ang kamera at internet, mas malaga na ngayon ang atensyon kaysa langis. Kapag nagbago ang profesional na pamantayan ng isang henerasyon, senyales ito ng malaking pagbabago. Dito nagiging komplikado dahil walang awa ang bagong ekonomiyang ito. Inamin mismo ni Jimmy ito sa podcast. Noong 2025, ayaw ng karamihan ng buhay ko dahil magiging malungkot sila. Lagi kaming nagtatrabaho ng 12 oras araw-araw, 7 araw kada linggo, walang weekend o pahinga. Laging alerto ang publiko, mataas ang pressure at kailangan maganda lagi ang susunod na video. Kung hindi, magrereklamo ang mga komento, pag-uusapan ng media ang pagbagsak at paparusahan ng algorithm. Bilang si Mr. Beast, kahit maliit na pagkakamali ay nagiging global. Noong 2024 lumabas ang isang lumang video niya na may hindi angkop na kilos. Nagkaroon ng krisis, humingi ng paliwanag at tawad at inayos ang imahe. Nagsampa rin ng kaso ang ilang kalahok ng Beast Game dahil sa mahirap na shooting. Sa ganitong level, wala nang maliit na pagkakamali. Bawat issue ay pinalalaki ng milyon-milyong taga-subaybay at ang bawat maling galaw ay mabusising sinusuri. Ito ang madalas malimutang sabihin pag-usapan ng ekonomiya ng content creator. Oo, maaari ka nitong gawing mas makapangyarihan kaysa sa isang diploma, maaari ka nitong bigyan ng bilis ng paglago at kalayaan na hindi kayang ibigay ng tradisyonal na karera. Pero ang bagong ekonomiyang ito, inilalantad ka rin nito ng mas mabilis at mas matindi. Habang tumataas ka, mas nagiging lantad ang lahat, ang mga tagumpay mo, pati na rin ang mga pagkakamali mo. Kung saan ang diploma ay maaari magsilbing proteksyon, gabay at seguridad, iba ang paraan ng digital na mundo. Pinapabilis nito ang lahat, ang paglago, pati na rin ang pagbagsak. Sa loob ng mga dekada, simple lang ang kasunduan. Mag-aaral ka ng mabuti sa paaralan, kukuha ka ng diploma, ang diploma ang magbibigay sa'yo ng trabaho, at ang trabaho ang magbibigay sa'yo ng seguridad hanggang sa pagre-retiro mo. Matagal nang gumana ang modelong ito, pero ngayon ay malaki na ang pagbabago. Ipinapakita ng kwento ni Jimmy na mahalaga pa rin ang mga diploma. Madalas kong sabihin sa lahat ng nagtatanong sa akin ng payo tungkol sa pagsisimula ng negosyo na tapusin muna nila ang kanilang pag-aaral dahil walang sinuman ang makakaagaw niyan sa kanila. Ang totoo, mas mahalagang isang maayos na nabuo na paraan kaysa sa papel na ibinigay ng unibersidad. Lalo na ngayon na ang AI ay mabilis ang pag-unlad at wala nang kasiguraduhan sa trabaho. Kumikilos kahit natutulog ka, lumalakas sa bawat video at lumalago ng mabilis. Hindi niya pinalitan ang diploma ng talento, kundi ng sistemang paulit-ulit niyang ginamit, pinino at pinatatag hanggang naging makinaryang di matatalo. Sa dami ng teknolohiya ngayon, hindi lang ito para sa kanya. YouTube ang mainam na lugar para gumawa ng sistema magtatrabaho para sa'yo. Hindi mo kailangan gayahin si Mr. Beast. Pwede mong ibahagi ang passion mo at kumita pa. Walang media exposure o stress na tulad ng sa akin. Ginamit ko ang luhikang ito sa sarili kong paraan. Sa channel na to, di ko pinapakita mukha ko, pero may 600,000 subscribers at 6 na digit ang kita sa negosyo. Natutunan ko kay Jimmy na hindi tsamba o swerte sa algorithm ang dahilan kung bakit ito gumagana. Gumagana ito dahil sa malinaw at paulit-ulit na sistemang ginawa para gawing asset ang YouTube channel. Ginamit ko ang aking 6 na taong karanasan sa 6 na linggong YouTube Empire Program. Para sa walang diploma na gustong malaman, paano gawing digital asset ang YouTube na pwedeng pagkakitaan na parang renta? Ang tanong ay hindi kung may oportunidad ba, dahil oo, meron. Pero ang tanong, gusto mo bang patuloy lang na manood ng laro o gusto mong matutong maglaro? Nasa iyong desisyon.